Sa spoiler video nga natin nabanggit ko yung similarity netong Holy Knight na to na ipinakita in chapter 1096 at sa recent character na inintroduce sa atin ni Oda. Yes, medyo confusing ang pagdudahan kung siya ba talaga itong ipinakita sa atin sa latest chapter o hindi. Since as per chapter 1096 nga kasing laki niya lang itong si Garling. Samantalang itong ipinakita namang karakter sa latest chapter obvious namang pagkalaki-laki. Pero what if nasa normal na laki lang talaga itong karakter na to at itong Straw Hat Pirates lang ang lumiit? Dahil as per namin nga duda siya kung nasa Elbaf na daw talaga sila o hindi pa. Even si Usopp nga duda rin kung nasa Elbaf na talaga sila, since wala nga daw damit sa Elbaf ang kayang magkasya sa kanila. Kaya naman ang hinalangan netong ni Nami ginaygantified daw sila. Pero paano kung itong iniisip ni Nami na pag-gigantified sa kanila kabaliktaran? Paano kung pinaliit pala talaga sila? Yes, may mga magsasabi nga sa inyo na imposible ito, since kung kagagawan nga ito ng Devil Fruit at pinaliit sila malamang nababalik sila kaagad sa normal dahil sa haki na taglay nila Luffy at Zoro, since malalakas nga ang haki ng mga ito. Pero paano kung hindi pala dahil sa Devil Fruit kaya sila lumiit? Paano kung related pala dito yung ininom nilang alak na sinasabing may relation sa hallucination? Dahil nakita naman natin in last chapter na pabago-bago yung nangyayari sa kanila. Hindi nga consistent yung pagdrawing sa kanila ni Oda na para bang itong mga nangyayari sa kanila ngayon bunga lang ng hallucination. Anyway, isa nga lang yan sa topic natin sa video na to. Bali, ito na nga yung analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1128. At para umpisahan nga itong topic natin unahin na nating talakayin itong mga reference na ginagamit ni Oda sa mga nagdaang chapters ngayong Elbaf arc. Sa recent video nga natin nabanggit ko yung possible reference ni Oda sa kwento na Alice in Wonderland. Ngayong chapter naman lumawak pa itong paggamit ng reference ni Oda dahil may nakita nga tayong similarity sa kwento ng Gulliver's Travel sa kwento, gaya ng ipinakitang Giant Cat at Giant Beast, which is similar nga ito sa nakita natin sa Gulliver's Travel. Bukod pa dyan ito ring nakita nating lalaki na nakasakay sa higanting tipaklong meron nga rin neto sa kwento ng Gulliver's Travel. So ang pinupunto lang natin dito dahil nga sa ang kabaliktaran ng Elbaf fable most likely nga na ginagawang inspiration ni Oda ngayon yung mga kwento na nag-e-exist na sa nangyayari ngayong Elbaf arc. Bali, hindi na nga bago sa atin yung ganitong reference na ginagamit ni Oda dahil kung matatandaan nyo sa recent Wano arc lang itong kwento nga ni Momotaro ginawang reference ni Oda sa karakter netong si Momonosuke. Bali, speaking of lalaki na nakasakay sa higanting tipaklong in-explain nga niya kila Luffy na yung lugar daw kung nasaan sila ngayon tinatawag na Land of Gods. Huli nga nating narinig itong lugar na to kay Marco pa, kung saan nabanggit nga ito sa kanya ni Whitebeard explaining na yung tuktok daw ng Red Line mas kilala noon sa tawag na Land of Gods. Kaya naman mapapaisip nga tayo dito kung itong Legoland kaya na to miniature lang kaya ito ng itaas ng Red Line noon? Ganito kaya exactly yung itsura noon ng Red Line? Dahil kung iisipin nyo may theory ngang umiikot na yung Tree of Eve daw nasa loob mismo ng Merijoa, since yung ugat nga ng puno na to matatagpuan sa ilalim neto, which is sa Fishman Island. At since nakakita nga tayo ng puno sa miniature na to ng Legoland, which is yung tinatawag na Yggdrasil tree ng mga tao dito, hindi kaya ito talaga yung itsura noon ng tuktok ng Red Line? Anyway, sa part naman ni Chopper ipinakita ngang iyak siya ng iyak. So sa scene nga na to dito natin marirealize na talagang bata pa itong si Chopper, dahil lagi nga nating na-overlook at hindi natin madalas maisip na si Chopper pala ang pinakabata sa Straw Hat Pirates. Sa part naman ng pagre-reveal na nasa isang malaking toy box lang pala itong Straw Hat Pirates, similar nga yung vibes neto nung time na malaman rin natin during Reverse Mountain Arc na nasa loob lang pala sila Luffy nila Boon. Parehas nga yung gulat factor na ibinigay sa atin ng moments na to. Itong nakita naman nating makina na pangtahe pati na itong ilang Lego blocks sa lapag ng kwarto kung nasaan ngayon sila Luffy, ito nga yung indikasyon na talagang ginagawa silang laruan ng kumidnaps sa kanila. At speaking of kumidnaps sa kanila, ngayon nga mapunta na tayo
tayo sa ipinakitang misteryosong karakter sa huling part ng latest chapter. Nireveal nga sa huling panel na headdress lang pala itong suot-suot niyang bungo ng usa, since ipinakita nga itong mga mata niya. So ano kaya yung point at bakit tinago ni Oda itong mukha niya gamit ang isang maskara? Hindi kaya dahil sa siya ang man with Mark Flames? Dahil kung ipagkokonekta nga natin yung nabanggit ko kanina sa pag-uumpisa ng video na to na possible na itong karakter na to yung nakasama ni Garling sa God Valley incident, mache-check na nga neto yung description ng Blackbeard Pirate sa man with Mark Flames. As per Shiryu nga, itong man with Mark Flames daw pinaghihinalaan nilang kaalyado ng world government. So kung itong karakter nga na to at itong Holy Knight iisa lang, pasok nga ito sa description ni Shiryu. Dahil alam naman natin na itong mga Holy Knight kaalyado ng world government. As per Lafitte naman, itong man with Mark Flames daw nakasakay sa isang itim na barko. Kung saan kung sino man daw ang lumapit sa barko na to kakainin ng mga giant whirlpools. So ni-reveal nga sa mga recent chapters na bigla na lang daw nawala itong Thousand Sunny sa tabi ng barko ng mga giants. Hindi kaya ang may kagagawan nito itong barko ng man with Mark Flames? Kinuha kaya niya itong Thousand Sunny at binihisan itong grupo nila Luffy para dalhin sa Legoland niya? Bali sa susunod na chapter nga masasagot na itong mga katanungan na to. Since kung ma-reveal nga na wala pa talaga sa Elbaf itong sila Luffy at in fact nasa loob lang pala sila ng isang barko, tataas nga ang tsansa na itong tao na kumidnap sa kanila in fact na yung man with Mark Flames na. Bali para sa inyo ba? Sino sa tingin nyo itong misteryosong karakter na nagpakita sa latest chapter? Ano sa tingin nyo ang balak niya sa Straw Hat Pirates? Ano sa palagay nyo ang magiging role niya ngayong Elbaf arc? Kung may idea nga kayo, i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba para mapag-usapan natin yan. Kung natripan nyo naman itong topic natin ngayong araw na to, huwag nyo nang kalimutang pindutin yung like button dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. So yun lang, peace!